Sabi nila, mamamatay tao. Sabi nila, berdugo. Sabi nila, bastos ang bunganga. Sabi nila, may sa demonyo. Sabi ng mga kalaban niya. Pero kung ang mga batang may cancer ang tatanungin kung anong klaseng tao ang Rodrigo Roa Duterte, iisa lang ho ang sasabihin nila. Hulog daw ng langit si Rodrigo Roa Duterte. Bakit kanyo? Yung bahay niya, sino ba nakagawa nito? Wala pa yata nakagawa nito na government official? Government official, mayor, pangulo, ibinigay ang bahay sa mga may sakit na cancer para doon sila tumira habang sila ay kinikimo. Para hindi na sila pabalik-balik, kunwari doon sila nakatira sa Davao Oriental, Davao City sila magpapakimotherapy. O doon sila galing sa Compostela Valley, imbis na pupunta doon araw-araw sa sakay ng bus, doon na lang sa bahay ni Duterte. Sinong mayor na nakagawa niyan? Sinong pangulo? Ito pa lamang. Yung sinasabi ng mga kalaban niya na berdugo, bastos, diktador, yung pala may puso. May puso para sa mga batang may cancer. Sir, on behalf of these children na may mga cancer and yung tinatawag na Hope Foundation, ako ho'y taus-puso nagpapasalamat sa iyong kabutihan at dinonate mo yung bahay mo para matirahan ito mga batang kapuspalad na nga may cancer pa, para pwede nilang tirahan habang sila ay nagpapakimotherapy. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Gagantimpalaan po kayo ng Panginoon Diyos sa ginawa ho ninyo. Maraming salamat. May berdugo na kung berdugo, pero itong tanging tao, tanging pangulo, personal na bahay niya, tanging mayor, ibinigay sa mga mahihirap. Hindi pa nga siya pangulo. 2012, pinagagamit niya na yung bahay niya na yan sa Davao para doon sa mga batang may cancer at nagpapakimotherapy. Instead na mamasahe pabalik-balik, dyan na lang sa bahay niya. Ang isa pa ba yan, ito nakakabilib eh. Hindi niya ipinamalita yan. Hindi niya ipinangalandakan at pinagyabang doon na nag-donate siya ng bahay. Nalaman na lang ho natin kamakailan dahil mismong yung foundation, yung Hope Foundation, ang nagsabi, "Thank you very much, Mr. President, for donating your house." Sila ang nagsabi, hindi nanggaling sa bunganga ng diktador na yan, ng berdugo na yan, ng mamamatay tao na yan, at hindi niya ipinagyabang na nagbigay siya ng bahay sa mahihirap. Binigay niya lang. 2012 na pinagagamit yung bahay niya, hanggang dung December, ay nailipat na yung titulo sa Hope Foundation. Ang Hope Foundation ang nagsabi, kalain mo yan? Mayor pa lamang siya, ibinigay niya na yung bahay na yan. Pwede naman niyang hindi ibigay yan. Dahil may mga apo naman siya, pamana niya, di ba? May mga anak siya, di ba? 3 anak niya. Si Baste, si Congressman Paulo, si Mayor Sara. Isa doon, pwede ipabigay, mga anak nila, di ba? Bakit niya ipamimigay sa mga mahirap? Hindi naman niya kaano-ano. Di ba yun ang tendency natin? Teka muna, unahin ko muna mga anak ko, apo ko. Correct ka dyan. Pero ang mamang ito, dinonate yung bahay. At ayon sa aking informante, naintindihan naman daw. Sinabihan niya yung 3 anak niya, wag na kayong dahil ito, mas importante, i-donate natin sa mahihirap. Dahil kayo, makakagawa naman kayo ng bahay. Yun. Itong mga may cancer, wala nang pag-asa makabili ng bahay. Dahil imbis na pambili nilang bahay, pang chemotherapy nila. May punto. Kaya maraming salamat po, Mr. President. Saludo po ako sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng mga ugok dyan, berdugo ka, mamamatay tao, diktador, etc., demonyo, yung puso mo naman ang importante, sir. Maawain at mapagmahal sa mga kapuspalad at mahirap. Diyan po kami magkakapatid. Saludo ang Tulfo Brothers, sir. Bueno, balikan natin yung issue, Ito tayo. Maiko, Ito tayo. Kamakailan inihain sa Pangulo yung bill, na inaprubahan ng Kongreso at Senado. Anong House bill ba yun, Salome?
kung tawagin ay Anti-Corporal Punishment Bill na naglalayong hindi na pwedeng paluin, disiplinahin ang mga anak ninyo. Ay, ang ginawa ng Pangulo, binasura. Ang may author nito, isa sa mga akda ng bill na ito ay ang inyong butihing kaibigan, si Risa Ontiveros. Diyos ko po. Teka mo na. Nasa linya, ito, what a better way and a person to talk about. Nasa linya na po ng aming telepono. Ito, kahapon ko pa hinahagilap ito. Walang iba kundi si dating secretary, dating special assistant to the president, ngayon special assistant to the people, Bongo. Maayong buntag, Kuya Bongo, sir. Maayong buntag, Sir Erwin. Good morning rin po sa mga kapatid kong Pilipino. Sir, unahin na po natin. May 3 issues po ito. Pasensya na kayo. Kung hihingin ko sana mga 3 minuto ng inyong oras. Alam kong busy kayo. Pero 3 minutes lang po hingin ko. Unahin ko na itong ibinasura ng Pangulo, ibinalik ng Pangulo yung batas na inaproba ng Kongreso at Senado na nagbabawal ng paluin ng mga bata o disiplinahin ng mga bata. Bakit, Sir Bong? Alam niyo po, meron po mga valid reasons ang ating Pangulo para i-dito ito, the proposed law that intends to protect children from physical, humiliating, or degrading acts as a form of punishment. Alam niyo po, kilala ko si Pangulo Duterte bilang mapagmahal ama at hindi niya gustong makaranas ng anumang klase parusa sa mga bata, sa mga kasama sa kanila. Sabalit, sinasaklaw ng bill na ito na lahat ng klase ng corporal punishment at tinatanggal ang karapatan ng mga magulang na gamitin ito sa palagay nila ay nararapat sa disiplina sa kanilang mga anak. Hindi naman po ito gano'n. Kaya tama lang po ito na ginawa ni Paulo Duterte. Alam mo, pag ginawa niya ito, lahat po ay tinatanggal na po natin ang karapatan ng mga magulang. Disiplinahin ang mga anak natin. This bill covers all kinds of corporal punishments and strips parents of their right to discipline their children on their own way. Ang ibig mo sabihin, Kuya Bong, kung yung anak ko 5 taon o 6 na taon, hindi ko pwedeng i-stand on the corner. Tumayo ka dyan sa gilid. Bawal yon? Na dahil ayaw sumugot, sinasagot-sagot niya ako? Ayaw ni Paulong Duterte. Naging kultura na po ng Pilipinas. Ayaw ni Paulong Duterte panghimasukan yung karapatan ng mga magulang. Yun! Disiplinahin yung kanilang mga anak. Kasi talagang, meron naman talaga, Pilipino, talaga mapagmahal naman tayo ng mga magulang sa ating mga anak. At may mga kanya-kanya rin tayong paraan. Paano natin disiplinahin? Yung iba po, dinadaan po sa pagdidisiplina na ayaw na, sino ba namang magulang na saktan lang kaniyang anak? Correct. Gusto lang natin na lumaki ng tama ang mga bata. Tama, correct. Sir Bong? So, may mga kanya-kanya po nga tayong paraan paano disiplinahin ang ating mga anak. So, ayaw po ni Pangulong Duterte na panghimasukan yun. Sir, maiba tayo. Abay, hindi lingid sa kaalaman ng napakaraming Pilipino na ang Pangulo pala natin na kung tawagin ng mga kalaban niya ay berdugo, mamatay tao, bastos, demonyo, pero meron palang puso, ika nga para sa mga mahihirap, sa mga batang may cancer, abay, hindi natin nalalaman na nag-donate pala siya ng bahay para sa kanila, para magamit nila habang sila nagpapakimotherapy sa Davao City. Is this correct, Kuya Bong? Totoo po yan. Nung unang panahon po, mayor pa po siya. Ako po ang saksi nun. Dahil ako po ang nakipag-usap dun. Bumili po siya ng isang bahay, housing lang to, 2-bedroom. Diyan lang po sa 2nd District ng Davao City, sa Margarita Village. Noon pa to, so that was about 15 years ago. Tapos gusto niya sana meron siyang sariling bahay dito sa 2nd District. Kaya lang nung meron na siyang foundation itong ginawa para sa mga cancer patient. Sabi niya kadalasan po sa kanila ay galing pa sa iba't ibang probinsya. At tuwing nagpapakimo po sa Davao hospital, wala po silang sa Davao, sa Southern Philippines Medical Center. Wala po silang matirhan.
kahit saan na lang po sila nakikitira. Oho. So sabi niya, i-donate ko na lang yan, hindi ko naman nagagamit. Oo. So sabi, pagandahin mo, ayusin mo, lagyan mo ng mga kama, Oho. double deck para sa mga gamit sa bata at saka sa mga Magulang. na Oo. sinasamahan ni anak Mga nila. ilang kama ito, sir? Ilang kama ang kakasya doon? Ilang pasyente? Actually, 6 po. 6. Balit yung dalawa, meron lang po nakatira doon na permanente kasi yung dalawa pinaaral ni Pangulo dyan sa labas sa eskwelahan lang po sa UIC. Oo. Pero So, hindi natapos na po yung pag-aral. Hindi niya ina-announce ito, sir, ha? Nalaman na lang natin yung mismong Hope Foundation na nagsabing salamat. Pero kung hindi pa nagsalita itong Hope Foundation na ito, hindi natin malalaman na dinonate ng Pangulo yung bahay niya. Dito natin makikita na hindi mayabang, ha? At hindi mapagkunwari, pag tumulong ang Pangulo, kagaya mo, tulong talaga na hindi na kailangan ipagmayabang pa. Opo, matulungin talaga si Pangulo Duterte. At marami po akong natutunan sa kanya dyan. Ako naman po, kung ano yung pwede mong gawin ngayon sa kapwa mo, gawin mo na. Kasi isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. Nako. Sir Bong, moving to our last topic, sir. Pasensya na kayo. Medyo 5 minutes na ako kayong kinukuha ko yung oras nyo. Panguli na lamang na nabalitaan ko sa mga radyo kaninang umaga na isa daw sa mga gusto mong gawin dahil itong mga barangay captain, barangay kagawad, barangay tanod, ang mga front line sa gyera ng Pangulo kontra droga, kontra kriminalidad. At gusto mo raw, na mabigyan sila ng mga sweldo, benepisyo, hindi lang yung mga allowance, kundi talagang mga sweldo at benepisyo. Kuya Bong, is this correct? Opo, isusulong ko po yung kanilang Magna Carta of Barangay Officials. Ay sana po suportahan tayo kung sakali Pilipino pala. Kung kaawaan naman po ako ng Panginoon, ay isusulong ko po itong Magna Carta of Barangay Officials. Ibig sabihin, sa mga barangay officials natin. Magkakaroon na ng sweldo, hindi lang allowance. Sweldo na po. Ayun. At hindi lang po honorario, maging salary na. At magkakaroon rin sila ng mga benepisyo na matanggap ng pension po, yung mga retirement. Parang mga condition, dahil elected sila, sir, parang mga konsehal, di ba? Mga mayor, ganon. Di ba? Kaya nga po, so dapat, unang-una sila po yung mga frontliners sa kampanya. Tama. Sa korupsyon, sa kriminalidad, sila po yung nakakaamoy. Then sa mga barangay nila, sila po yung nagre-report. Unang-una naiintindihan ko talaga yung trabaho ng mga barangay captain. Kasi po, yung mayor pa po si Mayor Pangulo Duterte, ako yung kaharap nila. Sige nga ang tawag ko sa kanila Kasi pag umaga pa lang, nakaabang na sila po nagdadala ng hiningi ng tulong sa pagpapagamot, yung mga yung lingap na yan. Tapos yung mga may namamatay po, mga bill, kaya problema doon, away doon, areglo doon. Kasi hanggang pag-uwi ko po sa gabi, pagbaba ko ng sasakyan, nagdalan, sila po rin yung naghahatid sa akin. Sila po talaga yung nagdadala ng basic services at humingi ng tulong at nakatutok talaga sa taong bayan. So, bigyan natin sila ng tama at sapat na benepisyo sa serbisyo na inuukulo nila. Very well said po, Kuya Bongo. Maraming salamat, daghang salamat in town, sir. Have a nice weekend. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Kuya Bongo. Sa mga kapatid kong Pilipino, mahal ko kayo. Sa mga Bisaya, may buntag, pinangga, ginamo mo. Salamat. Ayun.